Iboboto nyo ba ang tambalang Inday Sara Duterte for President at Digong Duterte for Vice President para sa 2028 election? Well, yan ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika. Noong nakarang rally ng SMNI mga kapolitika, or itong prayer rally na inorganize ng kampo ni Apollo Kibuloy last week, is nagkaroon ng pronouncement itong si Salvador Panelo na aniya ay noong 2022 pala na eleksyon is isinusulong nila itong Duterte tandem. So ibig sabihin, presidente si Inday Sara Duterte at vice president naman si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero popularity wise mga kapolitika is ang isinusulong ng mga supporter ng Bongbong Marcos at Inday Sara ay presidente si Bongbong Marcos at si Inday Sara, at yun nga ang nangyari at yun ang nanaig noong 2022 election mga kapolitika. Sa pag-aakala ng kampo ni Duterte na itong kasalukuyang administrasyon is kakampi nila. Okay, kakampi nila at hindi sila pagtataksilan or ibibitray. Okay, kasi sa mga nangyayari ngayon mga kapolitika, ginigipit na itong SMNI at kinukontra na rin itong mga polisiya ng former President Rodrigo Roa Duterte, at nakikita natin na wala na talagang pagkakaisa yung tambalang Marcos Duterte nung previous election. Kung kaya itong isinusulong nila Salvador Panelo at mga DDS supporter para sa 2028 ay mag-amang Duterte nga para sa president at vice president na level mga kapolitika. Okay, ang tanong natin dito sa ating pag-uusapan is mananalo kaya or magiging landslide kaya, kasi ito ang sinasabi ni Panelo na kung saan is magiging landslide umano ang maging panalo ng tambalang Duterte para sa 2028, at magbibigay rin tayo ng reaksyon at opinion hinggil sa isyong ito mga kapolitika. At doon sa ating previous video mga kapolitika is napag-usapan natin na bago bumaba ng pwesto, bago bumaba sa Malacanang itong si former President Rodrigo Roa Duterte, ay napakataas ng ratings nito, ng kanyang approval at trust rating sa mga nagdaang administrasyon. Si former President Duterte po ang nakakuha ng may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat na naging presidente mga kapolitika. Okay, so ano ang ibig sabihin yan? Yan po ay hindi makakalimutan ng mga tao na kung saan is nagtapos ang kanyang termino, na kung saan is pinagkakatiwalaan pa rin siya ng mga Pilipino mga kapolitika, even though wala na hindi na impluwensyahan ni former President Duterte itong kanyang anak noong previous election. Sa mga nangyayari ngayon mga kapolitika, sa tingin ko is nagising na itong mga Duterte supporter at itong si Inday Sara, na kung saan is kung maibabalik lang siguro yung time na panahon ng pangampanya at panahon ng candidacy, is siguro ang tinakbuhan ni Inday Sara Duterte sa mga nangyayari ngayon ay sana presidente na lang mga kapolitika. Okay, kasi hindi talaga swak at hindi talaga fit yung mga policy ni Inday Sara at ni Bongbong Marcos. Lagi silang magkasalungat sa mga napakaraming issue mga kapolitika. Okay, so in a sense na merong pagsisisi dito sa side ni Inday Sara Duterte, asahan natin na magkaroon ng bounce back. Okay, magkakaroon ng rematch dito sa Duterte at Marcos na tandem sa susunod na election mga kapolitika. So ang ating pag-usapan, going back to our topic mga kapolitika, maging landslide or matanalo ba itong tambalang Duterte sa 2028 election? Merong chance mga kapolitika. Okay, but the other side of the coin, meron rin kasing mga kandidato mga kapolitika na napakalakas din, katulad nila Raffy Tulfo. Okay, so dito sa Luzon, sure win na yan sila Tulfo, but sa Visayas at sa Mindanao mga kapolitika is baka magkakaroon yan ng doon matatalo si Tulfo sa Mindanao, kasi ang mga Mindanaoans mga kapolitika is solid yan na Duterte. Okay, at napakaraming na ipatayo na mga construction doon ng former President Duterte, at nagkaroon nga ng katahimikan yung lugar. So ang Mindanao mga kapolitika, sure win na doon ang mga Duterte. Sa Visayas naman is 50-50 yan. Okay, kasi hindi buong Visayas is
landslide ang pagkapanalo even before noong 2016 election ng mga Duterte, mga kapolitika. Okay, pero abangan lang natin kasi magkakatalo yan sa panahon ng pangangampanya. Okay, kanya-kanya ng diskarte, kanya-kanya ng bitaw ng mga matatamis na salita, mga kapolitika, at kung sino ba talaga yung maalala ng mga taon may magandang ginawa dito sa ating bayan, mga kapolitika. Okay, kasi nung time ni Duterte is marami talaga ring nagawa, katulad nitong issue sa drugs. Okay, itong mga pagsugpo, okay, pagkawala ng mga rebuilding New People's Army. Yun ang hindi malilimutan ng mga tao, mga kapolit. So sa tingin natin dito is mananalo pa rin. Meron pa ring malaking chance na mananalo itong si former President Duterte at si Inday Sara kung sila itatakbo sa 2028 election. Okay, kasi kanya-kanya na lang ng pabida yan sa susunod na kampanya. At kung sino nga ang sumusubaybay sa inyo dito sa aking channel is lagi nating sinasabi na sa mga senatorial surveys is hindi nalalaglag itong si former President Duterte sa top 3. So isang factor yun, mga kapolitika, na kung saan is nalalaman ng natin yung pulso ng masa, yung pulso ng Pilipino. So ibig sabihin meron pa rin talagang hatak, meron pa rin talagang karisma itong si former President Duterte sa mga Pilipino. So ang ibig sabihin yan, ang indication yan is iboboto pa rin, malaki ang chance. Okay, so kung baga mag-combine itong Duterte, kasi nangyari na, mga kapolitika, na yung presidente at vice president is nanggaling sa iba't ibang party. Okay, merong Liberal Party at meron din dito sa Nationalista Party, at yun ang naging tandem. Hindi nag-work, mga kapolitika, kasi may mga pulisya na nga na magkaiba, okay, or different, so hindi nagkakasundo. At dito naman kay Sara Duterte, yung pulisya ng kanyang ama at itong si BBM at meron rin kanyang pulisya, hindi din nag-work. Okay, so makikita yun ng mga tao na dapat pala yung tatakbo is magkasundo sa lahat ng mga pulisya para maiwasan yung pagkawatak-watak, mga kapolitika. Okay, so yun ang napakalaking chance talaga na maisip ng mga Pinoy na dapat yung tumatakbo is magkapareho sila ng plataforma at paninindigan, which is mangyayari kung itong former president at si Sara Duterte is magtandem para sa 2028 election. Okay, so yun lamang ating masabi, mga politika. Kayo, ano yung masabi hinggil sa isyong ito? Iboboto nyo ba ang Duterte tandem sa 2028? Or sa pananaw nyo ba mananalo or matatalo sila? Okay, so comment down below, and please don't forget to like and subscribe for more videos.